Isa pong bagong reaction video na naman ang ating pong gagawin ngayong araw po na to. Mula po ito sa News 5 Everywhere. Ang title po nito, Pilipinas hindi pa manghihingi ng tulong sa Amerika para sa Royal Mission sa West Philippine Sea. As usual, no? Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. 14k na lang po subscribers para maabot natin ang 100k subscribers. At kapag naabot po natin ang 100k subscribers, magkakaroon po tayo ng cellphone giveaway. Simulan na po natin to. Let's do this. Kahit nagalok na ng tulong ang Amerika, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na mas mainam na Pilipinas lang ang magsagawa ng mga resupply mission sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, muling tiniyak ng Amerika na bukas pa rin ang alok nila sa Pilipinas na samahan tayo sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Kanina, magkakasamang dumalo sa Mutual Defense Board at Security Engagement Board meeting sa Baguio City ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. At sa harap mismo ni US Commander Admiral Samuel Paparo, sinabi na ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi pa natin kailangan ng tulong ng Amerika sa mga RORE mission. We are going to do the mission unilaterally. We will depend on ourselves first, and we will try to exhaust all the options first before asking help. After if we exhaust all the options and nothing works, then that's the time we can ask for help. Lahat na nga wala nang umepek Lahat na ginawa nyo dyan Pero talagang naharang pa rin tayo ng ng China diyan sa West Philippine Sea. Ano ba naman, sir? Sir Browner, ano ba naman? Kumbaga ito po, talagang sagad na po ang tulong sa atin ng US. Talagang ginagawa nila lahat para po pumayag tayo na magpasama tayo sa RORE mission. Pero bakit ayaw po rin po natin pumayag? Hindi naman po magkakagera kung sasamahan tayo ng US. Alam na alam po natin yan. Lahat po kasi ng mga bansang kinalaban ng China na pumalag sa kanila at dumepensa sa kanilang mga teritoryo ay hindi naman po nagkaroon ng gera. Tanging tayo lang, Pilipinas, ang hindi talaga pumapalag. Nothing works. Then that's the time we can ask for help. Madalas harangin at bombahin ng tubig ng China ang mga barko ng Pilipinas. Ang iba, nasira at nabutas pa. Kaya ang malaking tanong ngayon ng ilan, hanggang kailan magtitimpi ang Pilipinas? Kaya nga isipin nyo, lahat na lang ng pangaras ginawa na sa atin. Nabubutasan tayo, pinipler tayo, may naputulan ng dari. Ang lahat na po, alam na po natin lahat yun yung ginagawa sa atin at patuloy na ginagawa sa atin ng China. Kinukuyog tayo, 20 barko laban sa isa. Patay na sa gutom halos yung mga nasa Teresa Magbanwa po, sir. Wala na, hindi na po kayo nakapag-deliver doon, nakapag-resupply doon sa Teresa Magbanwa. Paano na po sila doon? Mamamatay sila sa gutom. Ano pa pong option ang sinasabi nyo? Wala na pong ibang option kasi lahat po ng ginagawa nyo dyan ay talaga pong naka-counter agad ng China. Bago hingin ang tulong ng Amerika. When our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply missions have been blocked, and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. What the? Grabe naman. Tingnan nyo, narinig nyo ba yung sinasabi niya? When they are on the verge of dying, then that is the time we are going to seek their help. Aroy nako. Grabe naman, sir, paabutin mo pa sa ganitong sitwasyon yung talagang mamamatay na yung ating mga sundalo sa Teresa Magbanwa. Saka lang tayo hihingi ng tulong sa US. Grabe naman to. Yan ang nga po bang sinasabi natin na ayaw po nating mangyari na kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para talagang matulungan tayo ng US dahil sa MDT dahil sa Mutual Defense Treaty.
Huwag naman pala sana natin paabutin ng ganito, sir. Anong klaseng ano naman yan, ang reasoning yan? No? Isipin nyo, no, kung kapamilya nyo, kayong mga netizen, no, atong mga subscriber ko, kung kayo ang may kamag-anak doon sa naka-station doon sa Teresa Magbanwa, syempre sasama ang loob nyo, di ba, sa sinabi na to ni Browner, when they are on the verge of dying, then that is the time we are going to seek their help. Wala na po tayong masabi talaga dito sa kay Browner, no? Kasi ganito po yung kanyang mentality. Ulitin po natin, no, yung kabuuan ng kanyang sinabi. Grabe. Bago hingin ang tulong ng Amerika. When our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore. Diba? When our troops are already hungry, kapag gutom na sila at wala na silang supply, at nasa verge na sila lang mamamatay na sila, saka tayo hihingi ng tulong sa Amerika. Anak ng teteng, oh. Ano ba naman tong ano na to, Browner? Bakit ganito yung sinasabi? Yung maling-mali talaga to. Because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help. Grabe. Naiintindihan Parang walang ano, no? Parang ang dating ng salita niya rito, parang wala siyang concern sa kanyang mga sundalo na nandoon sa Teresa Magbanwa. Grabe naman yung gantong salita. Kahit sino po ay manggagalaiti sa sinasabi niya na to, no? Kailangan pa bang umabot sa gano'n na talagang mamatay na sila sa gutom doon? O talagang nasa verge na sila na yun nga yung sinasabi niya? Saka lang hihingi ng tulong sa Amerika. Ay, samantalang Amerika, sabi nila, huy, anytime, tutulungan namin kayo, sasamahan namin kayo dyan sa West Philippine Sea. Tayo lang yung ayaw. Bakit ayaw natin? Alam naman natin na hirap tayo at hindi tayo makaporma sa ginagawa sa atin ng China. Real talk yan. Bakit kasi nagpa-pride ego pa tayo na kaya natin to, ganyan-ganyan. Hindi kayo pa pwedeng basta jumoin sa amin, kami to mahala dito. Ay samantalang noon pa po namin naobserbahan dahil kami po ay nakatutok dito sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Wala pong magandang nangyayari. Puro tayo po ang argabyado sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Tapos ganito yung sasabihin ng leader na to, na si Browner, na when they are on the verge of dying, then that is the time we are going to seek their help. Ay nako. Then that's the time we're going to seek the help. Naiintindihan naman daw ng Amerika ang posisyon ngayon ng AFP. Handa raw silang tumulong anumang oras. Tipin nyo yung sinasabi ko nga sa nakarang reaction video ko pa. Paano kung dumating yung oras, no? Ulitin ko na naman, no? Ba't dumating yung oras, talagang nangihinginan tayo ng tulong sa Amerika. Tapos tatanggin na sila dahil alok sila ng tulong sa atin, eh. Tapos hindi natin tinatanggap yung pride ang ego-ego ng Pilipinas, di ba? Tapos kung talaga manghihingi na tayo ng tulong sa kanila, bila silang tumanggi. Lalo na kung si Trump na ang magiging presidente, hindi po kasi talaga natin alam ang magiging takbo ng utak ni Trump. Nakita nyo naman po sa nakarang reaction video natin, no? Na pati po ang Taiwan, Japan, binibigyan nila ng hard time. Kumbaga pag si Trump ang parang iaano niya na yung tulong. Pati nga po yung sa Ukraine, parang ipo-pull out ni Trump yung tulong doon. Kung yung malalakas na bansa po na yan ay kayang-kaya pong i-pull out ni Trump ang tulong hanggat hindi sila magbabayad kumbaga na sa tulong ng Amerika, paano na tayo na walang kakayanan na magbayad para kunin ang serbisyo ng US kapag si Trump na ang maging presidente sa November? Kasi po sa November po ang eleksyon nila. Isipin niyo po yun, no? Yung sinasabi ko nga po talaga dito, no? Habang si Biden pa ang presidente ng US ang tumutulong sa atin ang nagbigay ng $500 billion at ito po todo ang suporta sa atin, ironclad ang suporta sa atin sa Pilipinas. Sana samantalahin na to ngayon na, no? Kasi almost September, October, November, 3 months na lang halos. No election na sa US. 3 months na lang ang nalalabi natin. ASAP na to, dapat na tanggapin na natin ang binibigay na tulong ng US. Kasi hindi po natin alam ang takbo ng utak ni Trump kung magpapatuloy pa rin ba ang ganong suporta sa atin, no? Na binibigay ni Biden kasi magkaiba po sila eh. Baka po pag si Trump na ang naging presidente, maari po tayong maiwan sa ere o magbigay ng matinding kondisyon si Trump na baka hindi natin makaya yung kondisyon na yon. Alam niyo ba yung sinasabi na magbayad sa serbisyo nila? Napakahirap po nating bansa, isipin niyo
dito sa administrasyon ni Biden, siya pa ang nagbigay o ang US pa nagbigay sa atin ng $500 million para palakasin ng ating sandatahang lakas. Sa tingin nyo gagawin ni Trump yon? Sa tingin ko hindi, kasi businessman si Trump eh. Alam nyo yun, di ba? Bilyonaryo siya. Alam niya yung business side. Di ba? At sa nangyari kay Trump, yung muntik na siyang madali, alam nyo na yung nangyari sa kanya nung nangangampanya siya. Di ba? Hindi natin alam talaga naging takbo na ng utak niya ngayon. Baka mamaya, madamay tayo doon sa pagbibigay niya ng ganong rules na kung kailangan ng serbisyo o tulong ng US ay magbayad ang bansa na yon. Tayo po napakahirap po natin. Kaya sana po ASAP ay magawa na po ng paraan to. Pumayag na po sana ang ating gobyerno. General Browner, Commodore Barco, ano man yung ano mo, pumayag ka na. Kasi po, US na nag-aabot ng kamay nila para tulungan tayo. Huwag na po sana yung tayo pa magmamakaawa ng tulong nila pagdating ng panahon. Pagdating naman sa usapin kung kailangan na nga bang palawakin ang interpretasyon ng armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, tiniyak din ng Amerika na bukas silang pag-usapan yan. My job is to prepare options, if so called, and number two, I'm an instrument of those options. Bukod sa pagdalo sa meeting sa Baguio, magkasama ring binisita ng mga opisyal ng AFP at US Indo-Pacific Command ang Basa Air Base sa Pampanga. Ito po malaking kudos po sa Amerika. Kasi kumbaga para po tayong para po tayong babaeng napakaganda. Parang tayo po ay nililigawan ng Amerika. Parang ganun sinusuyo tayo, no? Tapos tayo, yung magandang dalaga na yun, ay nagpapakipot sa Amerika. No? Parang ganun eh. Malaking kudos po sa Amerika dahil hindi po talaga tumitigil ang kanilang suporta. Personal pa po tayong pinupuntahan sa ating bansa. No, ganun po ang tindi ng tulong ng pamumuno ni Joe Biden sa atin. Dito po sa Pilipinas sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Ang laki pong halaga nung talagang inano nila sa atin, inihandog sa atin o kung ano man yun para lumakas ang ating sandatahang lakas. Yung suporta, yung sinasabing hanggang huli talagang sasamahan tayo. Uulitin ko, hindi po natin masasabi yan pag si Trump na po ang maging presidente ng US. Kaya sana po, wag na po nating antayin yung sinasabi dito ni Browner, no? Na kailangan pa pong mamatay sa gutom o mamatay ang ating mga sundalo doon sa Teresa Magbanwa para doon lang tayong hihingi ng tulong sa US. Kasama ang airbase sa siyam na EDCA sites. Kaya isa sa ininspeksyon nila General Browner at Commander Paparo ang mga tinatayong bagong pasilidad sa loob ng kampo. Nagbabalita mula sa Frontline. Yun lang po atin pong napanood ang balitang to mula sa News 5. Medyo nakaka-disappoint po talaga yung mga statement ni Browner dito. At yun nga po, speaking of EDCA sites, baka mamaya yan kapag si Trump na ang maging presidente, baka i-pull out niya lahat ng EDCA sites na yan, i-cancel. Kasi hindi po natin malalaman kung anong magiging style o strategy ngayon ni Trump kapag siya na po ang presidente. Kasi po gigipitin niya talaga yung China, tataasan niya yung yung taripa o yung ang tax po ng China sa mga ipapadalang import sa kanila sa US para po mahirapan magbayad yung China. Ganun po yung style na gagawin ni Trump. At yun nga po yung pati Taiwan, marami pong bansa ay magbabayad na po talaga ng serbisyo ng US. Pag tayo po nadamay doon, wala na po tayong magagawa, wala po tayong ibabayad ang ating bansa. Dahil tayo po ay napakahirap na bansa. Kayo na pong bahala sa comment section kung ano pong nararamdaman nyo sa napanood nating video na to. Subscribe, like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.